Guns. DS, may mga nakausap na rin po ba kayong other lawmakers about this? Kumusta po yung reception nila about this measure po? Well, yung mga sa Young Guns, siyempre, parang ano naman to moot na sa mga kabataan. Actually, even in the local government, mapapansin nyo sa local government, marami na rin pong bata, mga up-and-comers. So, why not do it in the national stage? Ang dami pong young and bright na public servants dyan, mga non-traditional, marami pong traditional, marami pong iba't iba, kailangan may variation eh. Siguro mas maraming bata na involved sa public service, sa politika, mas maganda yung collaborative effect nun. Kasi napapansin nyo na medyo mas madaling trabaho pag marami ring bata, maraming parang younger yung environment mo. Medyo mas madali po yung trabaho. Kung naalala nyo po nung mga naunang press con po ng Young Guns. Pag meron po kami mga gustong pag-usapan, minsan naka-Zoom or naka-Viber lang kami. Kumbaga mas maraming naka-accomplish mas mabilis ng konti, mas collaborative, sabi nga nila. And syempre, mula naman pong may monopolya ng knowledge, pero maganda din po kung yung experience ng mga mas nakakatandang public servant, saka yung gana, saka yung aggressiveness ng mga nakakabatang mga public servants, yun ang pinakamagandang kombinasyon. Kasi matatap mo lahat ng klase ng sectors, different segments, saka issues, mas madali po siyang i-address. So ako, I firmly believe na malaki ang pag-asa nitong RBH na to. Nag-signify na rin po si Senator Soto about it. Some members of Congress have signified support with the RBH. And sige, sabi ko, gawan natin ng resolution para sumuporta po tayo in case na magkaroon po ng CONCON at nandiyan na lang po yan, naka-ready na po. Thank you, Mela. We're now giving the floor to Marian Enriquez of TV5. Good morning po. Kung Terry, meron po kasi raw sinabi po si Senator Marcoleta na isa na raw po doon sa 15 contractors allegedly involved nga po doon sa anomalous flood control projects, umalis na raw ng bansa. Baka may info na rin po ba na i-feed po sa inyo maybe yung immigration or may nakuha na po ba kayong info regarding this? Wala pa po. So, kung umalis sila ng bansa, dapat kong pauwiin. Hindi ba? Ibig sabihin ko sa'yo, pagka umalis, I don't know the reason why they left. No? Pero, meron ho talagang kailangan pong harapin. No? Not just the 15 contractors, but everyone who is actually involved in anomalous flood control projects, ghost and substandard projects. Sir, about Kong Zaldico, kasi nga hindi po siya, wala pa rin siya kahapon, meron pong mga congressmen, Booth Elise, ni Reyes po yun, Kong Chanco, Kong Leila, hinahanap po. And maaari ba, pwede natin siya paharapin po dito nga po sa Infracom? Ano na po bang update dito? Ano na pag-usapan ng committee? Well, like what we had stated yesterday, no? If Congressman Zaldico or whoever person, House member, is linked to an anomalous contract, anomalous transaction, anomalous fraud project relating to ghost projects, substandard projects in flood control or any infrastructure projects, they may be invited. It's consistent to what we had stated previously. If they are named, they will be invited to respond. And immediately after, we will recuse and send it to the Independent Commission. I think wala naman pong nagbabago pa ron. But to be very clear, the reason I think that there is a debate yesterday, they were insisting on inviting him not on a question of an anomalous transaction. They were asking him to be there on the question of budget insertion. And it remains to be my position that the House Infrastructure Committee is not the venue, it is not the committee for that. Hindi ba? They have to bring it somewhere else. You can bring it to the Committee on Appropriations, kung saan po talaga dapat yon pwedeng pag-usapan. Because this is a question of budget amendments, budget insertions in 2025. Sa kadagdagan ko lang, nakita naman natin na pag nagko-committee hearings kami dito, committee meetings,
may mga referral po na kasama yon na coming from our congressmen and women. So wala po siya sa kahit anong referral. Kaya nga po, nakita po natin si DS Janet, sabi niya, kailangan po masunod to para tuloy-tuloy yung hearing. Siguro po, advice lang, pwede naman nila sigurong tawagan. Baka may number po sila para yung mga immediate questions nila, baka pwedeng sagutin, mag-uusap sila sa telepono. Pag nasalubong nila, kausapin nila. Pero sabi nga ni Kong Terry, that was not the proper forum for that. And pag na-raise yan sa proper committee, then it should be tackled. Dapat pag-usapan. Yun lang po. Thank you, sir. But yung SunWest Corporation po, link po kay Kong Zaldi, also mentioned po dun sa 15 contractors. May nag-reach out na po ba sa kanya regarding this? Or papaharapin po ba siya regarding that? Like, of course, I cannot speak for SunWest. That's a private contractor. No? Pero the SunWest was there yesterday. Actually, if people wanted to ask SunWest about projects, congressmen can actually ask SunWest about projects. No? Sir, Kong DS Ortega, nabanggit niyo po kanina regarding po sa resolution calling for a CONCON to amend the Constitution. Maraming young and bright public servants dyan. Non-traditional, kailangan may variation. Meron po ba kayo napipisil na promising leader maybe from the LGU na possibly 39 years old by 2028? Naku. A mayor from maybe... Napaka-specific naman ng tanong mo. Yeah, from Pasig, I don't know. Kaya ba nandito si Mark? Hindi. Marami po talaga. Marami po talaga. Hindi ko na binibilang yung sarili ko doon kasi wala akong balak sa national. So, maraming possible diyan, maraming up and coming na young executives, young congressmen. It's hard to answer for them, but right now nakita nyo naman yung wave of popularity ni Kuya Vico Soto. Kuya kasi mukhang mas matanda siya sa akin. So, Vico Soto, dito sa House na lang, ang daming batang congressman na mga napakasipag saka napaka-idealistic. Wala pong limit kung sino po ang pwede na maapektuhan o mag-benefit sa bills na yan. But at the end of the day, we're not looking at the personalities. We're looking at the institution to create a more vibrant atmosphere, vibrant brand of public service, public servants, and siyempre, at the end of the day, siyempre, ang balik nito sa taong bayan. So, mabigat yung presyo sa resolution na to dahil kung sino man po yung mga mapapaupo at mapapasok sa national scene ng mga papasukan po ng ganyang age, siyempre mabigat din po yung responsibilidad na kasama. Hindi lang po dahil bata ka, pwede ka na. Dapat performing ka rin. Regardless of age. Diba? Sir, you mentioned Mayor Vico Soto. Sa tingin niyo po, ano kayang pwede niyang, if ever lang, na mapasa ito? Ano yung magandang takbuhan niya? Well, sabi niya, hindi daw siya tatakbo sa national kasi napanood ko yung podcast na hindi siya tatakbo sa national. Pero alam nyo dito sa trabaho natin, sa line of work natin kasi kasama kayo dito part kayo ng governance, di ba? Private o public, we are all part of governance. Wala pong limit yan. Mahirap naman po na manggaling sa akin. Siguro mas maganda kung siya po yung sasagot kung sabi ko nga, ang options lang 3. Pinapalitan natin yung age ng senador, vice president, saka president. So, mamili na lang po siguro siya kung saan siya mas tailor fit, kung saan siya mas kakailanganin. Sabi ko, marami pwede dyan. Sandro Marcos is an up-and-comer and is young. Hindi na po ako bata, huwag nyo na akong asahan dyan. So, tutulong na lang po tayo kung sino man po yung mga bills yung mga apektado sa resolution na yan. Kung magkakaroon tayo ng change saka magkaroon tayo ng CONCON. Yun na nga, sir. Medyo challenging po kasi raw yung
tackle pa ngayon or even put up a con na budget. Ganyan These things, talaga and then, pag young guns, optimistic. how optimistic are you po na mapupush pa ito? 86.7%. Very specific. Salamat, Marian. Bibian Gulia from ABS-CBN2. Hi sir, good afternoon. Follow up lang po dun sa tanong about the RBH that you filed. Sir, can you say na, or can you not say na, na ito pong growing popularity ni Mayor Vico Soto, isa po ba to sa mga triggers for filing of the RBH? Hindi naman. It has been thrown around nung councilor pa ako, ganyan na eh. Baka kailangan ng mga mas batang senador, kailangan ng mga mas batang vice president, baka we need a younger president. Mga ganun, marami na. It has been thrown around for more than 10 years sa tingin ko. Pero ang tagal na rin ni Mayor Vico, sabihin mo na, entering his last term, di ba? So, siguro may emergence tayo na nakita. Dito sa House, may emergence ng young guns, may emergence ng mga local government politicians, public servants. So siguro mixture na talaga yan, amalgam. Kumbaga pinaghalo-halo na. But again, sabi ko nga he's very popular. I can give him that. Pero popular siya dahil sa ginagawa niyang trabaho. Hindi siya popular dahil he's a Soto, he's not just popular because of his parents, hindi eh. Sabi ko nga, he's gone beyond that. Nalampasan niya na yung mga ganong dynamics. Hindi na siya pinag-uusapan. And when you're a public servant, yun ang end goal mo. Na gusto mo, pag-usapan yung ginagawa mo, saka yung legacy na iiwan mo. Hindi pag-usapan ka dahil sa pangalan mo, apelyido mo. Yun ang pinaka end goal mo, na habang nag-deliver on yung legacy mo, yung mga natulong mo sa tao, at hindi na yung pangalan mo. Normal na yun, kaakibat na yun. Opo sir, kasi may mga views and I think meron ding isang survey showing na parang siya lang yung main challenger against the possible challenger against the vice president if he decides to run and if he becomes qualified to run for president in the 2028 polls? Maaga pa kasi sa ngayon. Kaya wala pang mga challengers. So, again, it's too early. Sabihin natin siguro mga going into next year and a few more months, doon mo makikita kung sino yung mga may balak, yung mga gustong tumakbo. Doon natin makikita yan. It's too early to tell. Saka alam mo naman dito sa Pilipinas, kung maganda intention mo, saka minsan maaga ka nag-declare, babakbakan ka na. Diba? Usong-uso pa naman trolls ngayon. Okay. Sir, kay Kong Terry naman po, may I get your comment on the admission of Centerways Construction and Development Inc. President Lawrence Lubiano yesterday na isa po sa kanyang mga kapatid ay elected mayor of a town in Sorsogon and another a councilor po, at meron din po silang mga government contracts, government projects doon sa area na yon. At doon po sa statement din niya, sir, if I can get your comment, saying yung 30 million campaign donation to Senator Escudero was done in his personal capacity and did not come from his company. Siyempre, that question will be resolved by the COMELEC, no? And siyempre, I'd like to mention also that the COMELEC might pierce the corporate veil. Ibig sabihin, kasi pagka mga kumpanya, pinaghihiwalay po yung kumpanya at yung tao eh. Di ba? Pero it is also possible na yun po yung gawin po ng COMELEC, na ipipierce yung corporate veil kung saan wala na hong gagawing distinction between the firm itself, which is Centerways, and the president, who is Mr. Lubiano. That particular piercing is very important kasi pag-usapan ho doon, maybe I don't know when, or maybe in the course of the House inquiry or the Senate inquiry, kasi tatanong ho siya kanya doon kung if you operate Centerways ba, paano? Ikaw ba yung mga nagkakasa ng mga kontrata? Ikaw ba yung intimately going through the bids? Ikaw ba yung talagang nakikipag-usap sa mga supplier? Ikaw ba yung nakikipag-usap sa mga ahensya? So yun po yung mga instances na baka sabihin, for example, na COMELEC na, oh, para ikaw naman lahat pala eh.
Hindi ba? So, ipipierce na namin yan. So,